Nakilala ang probinsya ng Paltok dahil sa mga tinatangi nitong mga burol na nagmistulang mga itinaob na tasa at isinalansan ng maayos ng isang napakagaling na bathala. Perpekto ang pagkakasunod-sunod ng tumpok ng mga lupang yon na bumibilang ng higit sa 1,000. Ang lahat ng mga taong naninirahan doon ay nagtutulong-tulong para mapanatili ang likas na anyo at ganda ng nasabing tanawin na ipinagmamalaki ng probinsya. Naniniwala kasi ang mga mamamayan ng pamayanan doon na mayroong isang nilalang na tumatayong tagapangalaga ng mga burol. Pinaniniwalaan nila na ang tagapangalagang yun ang siyang nagbibigay sa kanila ng magagandang ani ng pananim kapalit ng buong puso nilang pangangalaga sa mga burol at likas na kaanyuan noon. Sa probinsyang yun isinilang ang 2 kabataan na nasa 12 taong gulang na sina Nika at Antonio. Kapwa sila lumaki at kinupkop ng napakagandang kalikasang kanilang kinamulatan. Si Nika ay isang dalagitang nagmula sa isa sa mga pinakamayayamang pamilya na naninirahan sa probinsyang yun. Lahat ng magustuhan ng dalagita ay walang hirap na naibibigay ng kanyang mga magulang. Samantalang si Antonio naman ay anak ng isang dato na namumuno sa tribong naninirahan sa parte ng probinsyang iyon na may kasukalan. Kapwa busilak ang mga puso ng 2 kabataang yun na naghahangad na mapanatili ang likas na kariktan ng mga tumpok ng mga burol sa kanilang probinsya. Sa isang bahagi ng probinsyang yun ay may mababaw na ilog na siyang naging lugar ng sumpaan ng 2. Naging saksi ang mga nagtatayugang puno roon at mga kaburulang pumapagitna sa ilog kung papaanong ipinangako ng 2 ang pangangalaga sa likas na yaman ng kanilang probinsya hanggang sa kanilang kamatayan. Basta ako, Nika, hanggang kamatayan ay iaalay ko ang aking sarili para mapangalagaan at maprotektahan ang lugar na to laban sa kung sino mang nagnanais na ito'y dungisan at sirain. Sambit ni Antonio habang nakamuestra pang nakataas ang mga bisig at braso nito para maipakita sa kausap ang payat na kalamnang naroon. Tindig na kagaya ng isang bayani na nagbuwis ng buhay para sa iniibig niyang inang bayan. Pag lumaki na ako ay ako na ang papalit sa aking ama para maging pinuno ng aming tribo. Mas malakas na ako noon at mas may kakayanan. Poprotektahan ko ang kalikasan, ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga kalugar natin. At ikaw, poprotektahan ko kayong lahat ng buong puso at buong kaluluwa. Dugtong pa ng binatilyo. Sumilay ang napakatamis ng ngiti sa labi ni Nika. Sa kanyang batang damdamin ay si Antonio ang kanyang itinuturing na bayani, idolo at tagapagtanggol. Pareho nilang mahal ang probinsyang yon at ang lahat ng mga mabubuting taong naninirahan doon. Antonio, sa lahat ng nais mong gawin ay nakasuporta ako. Huwag nilang mamaliitin ang isang babae ng probinsya ng Paltok dahil hindi ko sila uurungan. Poprotektahan din kita at ang probinsyang ito ng aking sariling buhay. Hindi ako natatakot at hindi ako matatakot. Sinserong litanya ng dalagita. Makikita ang mga kinang sa kanyang mga mata. Kinang na indikasyon ng pag-aaruga at pag-ibig. Inabot ng paglubog ng araw ang mga naging pag-uusap ng 2. Mga usaping pinaghihiyawan sa kabuuan ng probinsya, kasabay ng pagkalat ng kahil na kulay sa kalangitan. Ngunit isang araw, nilisan ni Nika ang probinsyang yun. Isinama ang dalagita ng kanyang mga magulang sa ibang bansa para ipagpatuloy ang pag-aaral sa sekundarya
hanggang sa kolehiyo. Doon na nahinto ang komunikasyon ng dalawa. Sa paglipas ng mga taon, ay si Antonio na nga ang humalili sa kanyang ama para pamunuan ang kanilang tribo. Inilaan niya ang lahat ng kanyang panahon sa pagtatrabaho sa bukid, kasabay ng pangunguna sa pangangalaga sa mga burol ng probinsyang yun. Ipinaglalaban niya ang probinsya laban sa mga malalaking negosyante na nagnanasang tayuan ng mga istruktura ang mismong burol at ang mga pagitan nito. Pero ang lahat ng mga nagnanais na dungisan ng probinsyang yun ay hindi nagtagumpay. Bukod kasi sa napakatapang ni Antonio at ng kanyang mga katribo, ay may kakampi rin silang isang matuwid na abogado na may koneksyon sa mga nakaluklok sa gobyerno. Dahil sa sobrang busilak din ng puso ng nasabing abogado, ay itinuturing na nito ang sarili na isa sa mga taong nananahan sa probinsyang yun, kahit hindi naman talaga iyon doon naninirahan. Isang araw, kakasilip pa lamang ng araw sa mga burol ng probinsya, ay dalawang balita ang inihatid ng kanyang kaibigang abogado na si Felipe. Antonio, madali kang bumaba. Masama at mabuting balita. Kailangan mong malaman. Humihingal na tinig ng abogadong si Felipe. Sige at ilahad mo, Felipe, nang tayo'y maagawa ng agaran at nararapat na aksyon. Matapang na tinig ni Antonio bilang tugon sa kanyang kaibigan. May isang pangkat ng mga tauhan ng isang politiko ang kasalukuyang nagtatayo ng mga pundasyon sa gitna ng dalawang burol na ating pinangangalagaan. Unang balitang ibinahagi ni Felipe. Anak ng... gusto na yata nilang mamatay. Halos mabali ang solidong baitang ng hagdan ng kanyang kubo nang hampasin yun ni Antonio dahil sa sobrang galit. Ang isa niya pang kamay ay nakahawak sa mutya ng salsagan na nakapalawit sa kanyang kwintas na ipinasa sa kanya ng kanyang ama nang siya na ang hiranging bagong pinuno. Isang mutya na kayang ibalik ang buhay ng isang yumao. Anong gagawin natin, Antonio? Tila naging walang saysay ang mga pinanghahawakan nating dokumento. Ayon sa aking nabalitaan ay sadyang napakalakas at napakalawak na impluwensya ng politikong kasalukuyang nagpapatayo ng istruktura sa ating mga burol. Mabilis na aprubahan sa itaas ang kanilang proyekto. Kung kailangang gumamit tayo ng dahas ay gagamit tayo. Sama-sama tayong nangako at nanumpa na iaalay natin ang ating mga buhay para maprotektahan ng mga burol at likas na ganda nito. Ngayon ay sabihin mo ang isa pang balitang iyong daladala. Seryosong sambit ni Antonio. Sinika, yung kababata mong palagi mong kinukwento sa akin, ang dalagitang kagaya natin na handa ring magbuwis ng buhay para maprotektahan ang probinsya. Nagbalik na siya, Antonio. Narito na siyang muli. Kung nanaisin mo, isasamahan na kita ngayon mismo para magkita kayong muli. Nakangiting pagbabahagi ni Felipe. Dahil sa huling mga narinig, ay parang nahugasan ng pag-ibig. Ang galit na kanina lamang ay dumadaloy sa puso at mga ugat ni Antonio. Hindi matanggal-tanggal ang ngiti sa labi nito. Ginugunita ang mga kakatuwang mga alaala mula sa kanyang kabataan, kasama ang kababatang sinika. Ayon sa nabalitaan niya, ay naging matagumpay ang kanyang kababata. Kasalukuyan itong nakaluklok sa isa sa mataas na pwesto sa gobyerno. Nakasisiguro siyang kung ano ang mga sumpaang binitawan nila noon ay matagumpay na nitong nagawa sa ibang bahagi ng bansa. Pareho sila ni Nikang mapagmahal sa kalikasan. Paniguradong makakatulong ng malaki ang kababata niyang yun para sa kasalukuyang suliranin na kanilang kinakaharap. Gayunpaman ay nagdesisyon si Antonio na wag munang humingi ng tulong sa kababata. Bilang pinuno ng kanilang tribo
ay responsibilidad niyang ayusin ang suliranin sa kapamaraan ng alam niya. Felipe, mamayang gabi ko na dadalawin si Nika. Oo, at matagal akong nangulila sa kanya. Subalit, marapat na unahin kong maprotektahan ang pinakamamahal nating probinsya. Hindi ako papayag na dungisan nila ang likas na agandahan ng ating kaburulan. Seryosong tinig niya. Tahimik namang nakikinig sa kanya ang kaibigang abogado. 10 pinakamalalakas at pinakamatatapang na tauhan lamang ang isinama ni Antonio sa lugar kung saan mismong itinatayo ang istruktura. Kitang-kita niya ang mga pundasyon noon ay naibaon na sa mismong mga burol at sa mga pagitan nito. Dahil sa nasaksihan niya, ay bumuhos ang matinding emosyon sa kanyang buong pagkatao. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may nagtagumpay na mapasimula ng isang istruktura sa bahagi ng probinsyang yun na hinding-hindi niya matatanggap. Mga wala kayong kaluluwa! Dinudungisan niyo ang kalikasan! Mamatay kayong lahat! Binunot niya ang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran at sumugod. Ganoon din ang ginawa ng 10 tauhan na kasama niya. Pero bago pa man sila makalapit sa kanino mang naroon, ay napansin na sila ng mga tauhan na may nakasukbit ng matataas na kalibre ng baril sa mga katawan. Pinaulanan ng mga yun ng bala ang papasugod na grupo ni Antonio. Sangkaterbang bala ang sinalo ng katawan ng 11 katutubo na kinabibilangan ni Antonio. Unti-unting nanlamig ang buong katawan niya. Palabo ng palabo ang bulto ng mga burol na kanyang naaaninag. Kinagabihan, habang mainam na pinag-aaralan ni Nika ang mga guhit at larawan ng plano ng istrukturang kanyang ipinapatayo sa mga burol ng probinsya, ay may isang lalaking pumasok. Halos hindi magkanda o gaga ang dalaga. Natakpan at itago ang mga plano ng istruktura nang makilala kung sino ang lalaki. Antonio? Huwag mo nang ikubli sa aking mga mata. Sadyang ang lahat ay alam ko na. Sa mga oras na yun ay nakangiti ang binata. Tila walang mababakas na sama ng loob sa ekspresyon ng mukha nito. Kung gayon ay naiintindihan mo na rin na ang istrukturang iyon ay magiging dahilan para mas makilala pa ang probinsyang ito sa buong bansa at makahalina ng maraming banyaga. Maari, pero sa aking pagkakaalam ay taliwas yan sa ating mga sinumpaan. Pero pang batang sumpaan lamang yun, Antonio. Malawak ang mundo. May mas itatayog pa ang probinsyang ito. Kaya ba ang mga burol ay nagawa mong lapastanganin? Halina't sumama ka sa akin. Baka sakaling maalala mo kung saan ka nang galing. Sa pagkakataong iyon ay hinawakan ni Antonio ang isang kamay ng dalaga para hilahin. Sa unay pumipiglas pa ang dalaga, subalit nang maramdaman nitong walang bahid kapahamakan ang ginagawang banayad na paghila sa kanya ng binata, ay nagpatianod na rin ito. Dinala sila ng kanilang mga paa habang magkahawak kamay sa isang pamilyar na lugar, sa isang bahagi ng probinsyang yun, kung saan matatagpuan ang mababaw na ilog na siyang naging lugar ng sumpaan nilang dalawa. Muli ay naging saksi ang mga nagtatayugang puno roon at mga kaburulang pumapagitna sa ilog sa muling pagsasama ng dalawa. Ang dalawang kabataang minsan nang nangako ng pangangalaga sa likas na yaman ng kanilang probinsya hanggang sa kanilang kamatayan. Nagmuwestra ang binata ng isang pamilyar na tindig. Nakataas ang mga bisig at braso nito para maipakita sa kausap ang matipunong kalamnang naroon. Tindig na kagaya ng sa isang bayani.
na nagbuwis ng buhay para sa iniibig nitong inang bayan. Basta ako, Nika, hanggang kamatayan ay iaalay ko ang aking sarili para mapangalagaan at maprotektahan ang lugar na to laban sa kung sino mang nagnanais na ito'y dungisan at sirain. Ngayong malaki na ako, ay ako na ang pumalit sa aking ama para maging pinuno ng aming tribo. Mas malakas na ako ngayon at mas may kakayanan. Poprotektahan ko ang kalikasan, ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga kalugar natin. At ikaw, poprotektahan ko kayong lahat ng buong puso at buong kaluluwa. Doon na bumuhos ang masaganang luha sa mga mata ni Nika. Anong ginawa sa kanya ng mundo? Bakit? Bakit nawaglit sa puso at isip niya ang patungkol sa probinsyang kanilang kinamulatan na kumupkup sa kanila? Bakit nakalimot siya sa kanilang mga sumpang pangangalagaan ng mga burol, kalikasan, at mga mamamayan ng probinsyang yun? Noong iwan mo ko ay tumupad pa rin ako sa ating sumpaan kahit wala ka na. Antonio, nandito na ako. Makakasama mo na akong tuparin ng mga sumpaang ating binitawan. Pero hindi na kita maaaring samahan. Bakit? Dahil sa tanong na yun ng dalaga, ay bumuhos na ang emosyon ni Antonio. Dahil kaninang umaga, nang malaman ng balita na sa ating mga burol ay may tinatayong istruktura, iginayak ang katutubong kasuotang pandigma. Ipaglalaban ko ang kalikasan ng buo kong kaluluwa. Ngunit nang dumating na sa eksaktong puok, ako't mga kasama ko'y napuno ng himutok. Daig pa ang nakaranas ng 1,000 bangungot dahil sa naraman naming labis na puot. Ang mga burol at pagitay kanilang binungkal. Binuhusan ng semento, siniksikan pa ng bakal. Sinira ang kalikasan, sa dungis ay sinakdal. Pumasok na sa isip kong patayin ang mga hangal. Subalit bago makalapit, 10 ng mga kasama, ang mga tauhang nakabaril nagpakawala ng mga bala. Sinalo ng mga katawan namin ng maiinit na tingga, dahilan ng paghinto ng aming hininga. Unti-unting minamasdan ni Nika ang unti-unting paglalaho ng bulto ni Antonio. Naging saksi ang mga nagtatayugang puno roon at mga kaburo lang pumapagitna sa ilog sa pamamaalam ng isang magiting na tagapangalaga sa katauhan ni Antonio. Sumabay sa huni ng mga kuliglig ang mga pigil na hikbi ni Nika dahil sa pagkawala ng isang kaibigan na minsang nagturo sa kanya kung papaanong mahalin ang kalikasan